this project called Art Wheels. Basically, I travel around different places to make art and share art with everyone. Kaya ngayon, samahan ninyo ako sa pupuntahan ko. Today is Sunday, so punta tayo ng Makati. Car-free Sunday kasi doon, kaya actually ang daming tao dito, lalo na pag umaga. Pero ngayon medyo konti na kasi mag-alas 10 na rin. So habang naglalakad ako, tinitingnan yung mga buildings. May napansin ako yung isang sculpture na ilang beses ko na rin siguro nadaanan, pero ngayon ko na siya talaga tinitigan. So, hello guys, dito tayo ngayon sa Makati at nakita ko ito. Sculpture na. Sumayon ko lang siya ito. Ito palang sculpture na nakita ko ay monument ni Sultan Muhammad di Patuan Kudarat o mas kilala natin na Sultan Kudarat. Isa siya sa mga importanteng leader ng kasaysayan ng Mindanao at mandirigma na pinaglaban ng kanyang mga tao laban sa Spanish colonization noong panahon ng 1600s. Kaya habang nire-research ko siya, mas na-appreciate ko yung sculpture. Hindi lang dahil sa galing ng artist na gumawa nito, kundi dahil tribute trip pala siya sa isa sa mga pinakamahalagang leader ng kasaysayan ng Mindanao. Gamit ko pala ngayon is Faber-Castell na 5B. So yun, naka-black na yung main structure ng monument. Hindi muna ako nag-focus sa details. Gusto ko lang talaga makuha yung overall form at yung proportion. Pero habang ginagawa ko ito, na-realize ko rin na ang dami palang sculpture or monument dito sa Makati na madalas lang natin nadadaanan. Para may outdoor gallery sa Makati kung iisipin mo. Usually kasi kapag nandito tayo, ang focus lang natin is sa buildings, coffee shop, restaurant, or sa mga pupuntahan natin. Pero worth it din na maglaan ng ilang minuto para huminto at tingnan yung mga sculptures sa paligid. Hindi lang dahil sa maganda silang tingnan, pero dahil sa bawat isa may sariling artist at may sariling kwento na pwede nating matutunan. Inalis feeling ko nga mas ma-appreciate mo pa yung lugar kapag alam mo yung history sa likod ng mga bagay na madalas mo lang madaanan. So habang nag-drawing ako dito, umiinit na rin at tirik na yung araw, kaya naisip ko na mag-stop muna at tumanap na mas komportabling lugar para ituloy yung details. Kasi pag ginawa ko pa dito yung buong details, ay grabing init. Good thing na nakakuha naman ako ng picture, so pwede ko pa rin siyang balikan kahit wala na ako sa mismong location. So habang tinatapos ko yung drawing, mas napansin ko yung mga details sa sculpture. Kapag dumadaan ka lang kasi parang simple lang siya. Pero pag tinitigan mo talaga, mapapansin mo yung mga details, yung kasuotan niya, yung mga ornaments at accessories, yung espada, pati yung tinding niya. Mga bagay na hindi mo agad mapapansin kapag dumaan ka lang. Pero pag ginadrawing ko siya, mas lalo kong na-appreciate kung gaano kaingat ginawa yung bawat detalye. Tapos curious na rin ako kung sino nga ba yung artist sa paggawa nito monument. Doon ko nalaman na gawa pala to ng isang national artist for sculpture na si Jose M. Mendoza noong 1973. And bronze pala yung ginamit na material dito at yung dark or halos black na kulay na nakikita natin ay dahil sa protective patina na nilagay sa bronze. Para siyang protective layer na nilalagay sa bronze para makatulong na protektahan ito laban sa ulan at sa init or moisture at corrosion. So yun, grabe. Mas lalo ko tuloy na-appreciate yung sculpture kasi hindi lang talent ang kailangan para gumawa ng ganito. Kailangan mo rin talaga isipin kung paano siya tatagal sa isang public space sa loob ng maraming taon. So after adding the details, ito na yung final piece. Ginamit ko dito yung Faber-Castell Graphite Pencil 5. Na actually ito rin yung pinapractice at tinuturo ko sa workshops ko. How to simplify complex subject, observe proportion at unti-unting buuin yung drawing from biggest shape to the small details. So if gusto nyo rin matuto mag-drawing from observation, maintindihan yung forms at proportion, at mas ma-enjoy yung process ng drawing at painting, you're always welcome to join one of my workshop. Nandiyan lang yung link sa bio. So yeah, Art Waits, another sketch, another story. This is Art on Wheels. See you on the next stop. Bye-bye!